Hey, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So, ang date po ngayon is March 17, 2025. So, right now is Monday. So, ang gagawin po natin is we'll do a portfolio review sa aking Wealthsimple account. Tapos, i-discuss din natin yung topic na yun na bakit why we're doing high yield dividend strategy, saka how to get out of the rat race. So tingnan muna natin yung aking portfolio for today. So tingnan natin yung aking Wealthsimple account. Okay, right now ang aking value ng aking account is 30,833.95. So sinabi dito up ako ng 9,473, pero nung dati kasi 'di ba pinakamataas na value ng aking portfolio is around 40,000. So ngayon dahil sa nangyayaring sa stock market at saka sa mga policy sa mga tariffs ni Donald Trump is kaya naging ganito yung aking portfolio, bumagsak yung aking portfolio ngayon. Pero syempre tuloy-tuloy pa rin yung ating investing dahil nung Friday nakatanggap ako ng dividends sa group din ng Yieldmax ETF. So kabilang doon ng Misty. So tingnan muna natin yung mga Okay, so March 13, nakatanggap ako ng dividend sa LFGY sa aking non-registered margin, $1.25, tapos minus 19 cents non-resident tax. Tapos IWMY dividend sa RSP 9 cents, ALTI FHSA minus 15 cents non-resident tax. $6.15 ALTI sa RSP, tapos $6.23 USD minus $93 cents non-resident tax. Sa YMAX 7 cents, at sa TFSA ulit YMAX 1 cent. And then non-registered margin I got 55.10 USD minus non-resident tax of 8.27. Tapos Misty ulit 10.33 minus 1.55 non-resident tax. RSP Misty 406.25 RSP. And Misty TFSA 429.75 sa TFSA, and then minus 64.46 non-resident tax. So natanggap ko na yung aking mga dividends. So ang ginawa ko, bumili ako ng mga panibagong mga stocks na naman. So yan, bumili ako ng Kony, tapos Nvidia rin, bumili rin ako ng NVDY. And then yan, Kony ulit, Kony limit buy, tapos NVDY ulit, bumili uli ako. Yan, saka Tesla, bumili rin ako ng Tesla. So yun lang guys ang nangyari sa aking sa aking portfolio ngayon. Tapos di-discuss natin bakit tayo nag-invest sa high yield dividend stocks. So syempre kailangan ng natin, bago tayo mag-invest, kailangan nating i-set up yung ating portfolio na kailangan nag-generate yung ating yung income. Yun ang ating first thing na ating goal. So how do you generate income? So itong portfolio ko ngayon, hindi na ako ngayon nagko-contribute sa aking sweldo. Kumbaga yung mga dividends na nare-receive ko, yun ang aking pinapag-invest. Nire-reinvest ko ulit yung mga dividends na aking nare-receive.
Yun ang kagandahan nun, kasi pagka kumuha ka ng ng growth stocks at yun ang yung pinang-invest, syempre sa mo kukunin yun, doon mo rin kukunin sa yung salary, di ba? Kagandahan sa sa high yield dividend investing is yung investment ay nagge-generate ng dividends, ng income. So para generate yung ng income yung portfolio, ay napi-free up yung portfolio na magbayad ng ng investments na galing sa yung dividends. Kumbaga yung sweldo mo sa yung trabaho ay nagagamit mo sa ibang bagay, kumbaga pambayad ng bills or So meron ko ngayon pang-invest ngayon dito na nanggagaling sa yung dividends. Sa kunwari meron kang emergency or di mo alam, bigla kang nawalan ng trabaho, at least meron kang other source of income. So ang tawag dyan is passive income, di ba? So tapos i-discuss ko pati sa inyo kung paano makaka-get out sa sa rat race. So medyo to pinag-isipan ko lang tong scenario na to. So ito yan. How to get rich faster, yan. Okay. So step 1, syempre bago ka yumaman, syempre unang-una muna kailangan mo ng income. Kailangan meron pumapasok na pera sa iyo, which is ang unang gagawin is maghanap ka muna ng trabaho. So how do you do that? How do you find a job? Syempre pagbutihin mo yung kumbaga kung gusto mo ng mataas na na sweldo sa trabaho, syempre kailangan mo ng pinag-aralan. Kailangan mo mag-aral ng mabuti. So kunwari gusto maging mataas ang sweldo mo, syempre gusto mong mga $100,000 a year. So syempre ang pag-aaralan mo yung doktor, ganun, or engineer, or basta yung mga high paying jobs ba, ganyan. Pero syempre kung di ka naman nag-aaral at nagtatrabaho ka lang ng minimum wage, syempre kailangan maghanap ka pa ng another side job or part-time job. Or kunwari dalawa kayong mag-asawa, o pwede kayong 2, 3 or 4 jobs, di ba? So sabi dito get a job that pays a good amount of salary, or just work 2 to 3 or 4 jobs. You need to find a way to increase your income. So yun guys, yun ang first step. Tapos second step, improve your credit score. So always pay your bills on time. Saka yung mga credit cards nyo, laging on time yung pagbabayad. Saka kailangan nyo pagandahin yung credit. Kasi syempre ang gagawin nyo is kukuha kayo ng loan sa bangko. Kasi pwede kayong mag-ipon ng sarili nyo, pero it will take a long time. Ang pinakamabilis talaga na para yumaman is to use other people's money, or kukuha ka ng loan. So ito ngayon, step 3, buy an asset that appreciate in value. So example, house, stocks, or start a business. Do not buy liabilities. Example, brand new car, electronics, vacation, etc. So karamihan ng mga Pilipino ganito ginagawa. Kunwari yung mga baguhan lang dito na sa Canada na
na ano, yung syempre gusto nila magkabahay, di ba? So tatrabaho talaga sila ng ano, ng kayod marino talaga na ano, na full-time and part-time job, di ba? So parehong mag-asawa yon. So ang gagawin nila ngayon, syempre ang gagawin nila, kukuha sila ng bahay ngayon. So kagandahan kasi sa bahay is, unang-una may matitira kang magandang ano, sarili mong bahay. At the same times, nag-appreciate din ng value nito over time. Yan. Tapos ang kagandahan sa bahay is ano, over time tumataas ang value nito, so magkakaroon ka ngayon ng ano, ng equity sa bahay. So ito ngayon, step 4, borrow your home equity line of credit. So ito yung equity, yung tawag dito ay HELOC loan, to buy more assets. Example, o kunwari meron ka ng bahay, pwede mong gamitin tong ano, yung tong home equity line of credit mo at bumili pa ng ano, ng mas maraming high yield dividend stocks. O kaya kung hindi ka masyadong familiar sa stocks, kumuha ka pa ng isa pang ano, gamitin mo yung HELOC loan para makabili pa ng another property or mag-start ka ng business. So maraming paraan, pero kung ako siguro bibili ako ng ano, ng mga stocks, high paying dividend stocks, para mag-increase yung aking cash flow. Kasi syempre yung pini-payout ng ano, ng HELOC loan mo tapos kinonvert mo sa stocks, ang mangyayari nun is magkakaroon ka ngayon ng cash flow. You know? Borrow your home equity line of credit loan to buy more asset. Example, high yield dividend stocks to increase cash flow and to pay off the HELOC loan, or just pay interest to increase cash flow. So yun lang guys, ganun lang. So pag nagawa nyo na yun, siguro after some time, kuwari na-paid off nyo na yung HELOC loan nyo gamit ang ang dividend sa dividend stocks. So punta uli kayo sa bangko, tapos mangutang na naman uli kayo ng another loan to buy another appreciating asset, sample rental property, or start small business. Rinse and repeat. So ganun guys ang ginagawa ng mga ng mga rich people. They're borrowing other people's money to get another asset. Yung yung appreciating asset na mag-produce pa ng ng pera para sa kanila. Hindi nila ginagamit yung mga loan para lang sa pangbakasyon or pambili ng sakyan. Yun ang dapat nyong iwasan, yung pagbili ng mga liabilities. So yun number 1 ng liabilities, yung new car. Paglabas lang ng bago sasakyan sa lote, bumagsak na yung price niyan. Pero kunwari gamitin mo yung loan mo pambili ng another rental property or pinambili mo ng high yield dividend stocks, ibig sabihin nun mas napunta sa mas mabuting investment yung inyong inutang. So yun lang guys, siguro ang masishare ko ngayon for today, and I hope na I'll see you guys sa aking video. Saka ito pala guys, ang aking disclaimer sa inyo is hindi ako financial advisor. I'm just an amateur investor. So lahat ng mga sinasabi ko dito is only for entertainment and informational purposes only lang. So kailangan nyo guys mag-research sa sarili nyo, lalo na sa pag-invest sa stocks and cryptocurrency. Saka hindi ako responsible guys sa inyong mga investment. So until then guys, I'll see you guys on my next video, and take care and God bless. Bye.